Kambal, aksidenteng nakasira ng bintana ng kotseng mamahalin. Binantaan sila ng lalaking may-ari kung hindi nila ihaharap ang kanilang ina. Laking gulat ng dalawa nang malamang ama pala nila ito at nakipag-divorce noon dahil nakabuntis ng ibang babae. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Sa ilalim ng lilim ng malaking puno, nakalatag ang picnic blanket at mga pagkain ni na Jasmine at Isagani. Maligayang mga tao sa parke at ilang metro ang layo ay may mga batang naglalaro ng habulan at ibang larong pambata. Habang kinakain ni Jasmine ang dala niyang sandwich, napansin niyang matagal nang nakatingin si Isagani sa mga bata. Nakangiti ito pero may malalim na lungkot sa mga mata. Bigla siyang nakaramdam ng guilt na matagal na nga niyang iniinda. Ang kawalan nila ng anak matapos ang 5 taong pagsasama. Gan, okay ka lang ba? Hindi kaagad nakasagot si Isagani at patuloy ang titig nito sa mga bata. Hanggang sa bumaling ito kay Jasmine. Ang ngiti sa labi ay parang napilitang bumalik sa kanya. Oo naman, Jas. Bakit mo natanong? Ngumiti ng pilit si Jasmine. Wala lang. Napansin ko lang kasi parang malayo ang iniisip mo eh. Sandaling tumahimik si Isagani. Tiniklop ang mga braso at tumingin ulit sa malayo. Alam mo, minsan napapaisip lang ako kung anong pakiramdam na magkaanak. Yung may tatakbuhan ka, tatawagin kang papa, 'di ba? Parang ang saya lang nila. Napalunok si Jasmine. Ramdam niya ang bigat ng usapan. Ngunit hindi niya kayang palampasin ito. Gan, sorry ah. Alam ko matagal mo na tong gustong mangyari. Alam ko rin na matagal ka na rin naghihintay. Jas, wag. Hindi mo kasalanan. Hindi kita sinisisi kahit kailan, alam mo yun. Ngunit kahit sinasabi ni Isagani ang mga salitang yun, naramdaman ni Jasmine ang panginginig ng kamay niya. Ang lungkot sa boses nito. Alam niya hindi na nga ito ang dating Isagani na puno ng pag-asa. Pero nararamdaman ko, Gan, gusto mong magkaanak. Tapos ako. Binitawan ni Isagani ang isang malalim na hininga. Hinawakan ang kamay ni Jasmine at tinignan nito sa mata. Jas, mahal kita. Bata pa lang tayo, ikaw na ang pangarap ko. Pero minsan lang naman iisip ko, paano kung may ibang paraan para magkaroon ako ng pamilya? Ang huling sinabi ni Isagani ay parang dago kay Jasmine. Kinabahan siya sa maaaring kahulugan nga nito. Ibang paraan? Anong ibig mong sabihin, Gan? Hindi kaagad sumagot si Isagani. Sa halip bumitiw nga ito sa pagkakahawak sa kamay ni Jasmine. Bumaling ang tingin at nagsalita ng mas mababa, mas mabigat. Jas, may dapat akong sabihin sa'yo. Matagal ko nang iniisip to. Alam mo, baka pwede natin i-consider yung magampon. Hindi ko naman sinasabi na... Bigla niyang napansin ang lungkot sa mukha ni Jasmine. Halata sa mga mata nito ang takot at pagkabigla. Magampon? Gan, hindi ko alam. Baka hindi pa ako handa eh. I mean, gusto ko rin pero hindi ko alam kung kaya ko na ngayon. Nakita nga ni Isagani ang bigat ng nararamdaman ni Jasmine. Ayaw niyang idagdag pa ang pressure na dala ng pag-uusap nila tungkol sa adoption. Kaya bigla niyang binago ang tono ng usapan at pilit na ginawang magaan. Alam mo, Jas, kalimutan mo na muna yan, may mas maganda akong naisip. Anong masasabi mo sa isang tour sa Macau? Kailangan nating mag-relax eh, siguro doon natin pwedeng mag-enjoy, di ba? Nagulat nga si Jasmine pero agad na nagliwanag ang muka. Macau? Bigla ka naman ata, Gan. Bakit sa Macau? Kasi gusto kong makita kung totoo bang maganda yung sa casino doon. Pero syempre more on the food trip tayo tapos sights. Alam mo naman mahilig ka sa pagkain, di ba? Ganun pala ah. Puro kain palang hanap mo. Sige na nga, okay yan. Mukhang masaya yun. Natuwa si Isagani nang makita niyang bumalik ang saya sa mukha ni Jasmine. Nagawa niyang iwasan ang mabigat na usapan.
kahit pansamantala lang. Oo, Jazz. Tayo lang muna, okay? Mag-enjoy lang tayo. Salamat, Gana. Kailangan ko rin siguro yun. Yung makalayo lang at saka mag-relax. Sige, Macau tayo. Habang nakaupo sila sa ilalim ng puno, pakiramdam ni Jasmine ay nabawasan kahit papaano ang bigat sa kanyang dibdib. At si Isagani kahit alam niyang may mga usapang hindi nila natapos. Masaya na nga rin siyang makita ang kasiyahan sa mukha ng asawa niya. Nasa bahay si Jasmine nakaupo sa sala at hinihintay ang sagot ni Isagani sa message niya. Napansin niyang may kakaiba sa kanyang katawan. Mas madalas siyang mapagod, may mga cravings, at iba pa ang pakiramdam niya. Inisip niya kung dahil lang ba ito sa stress, pero may kutob siya na baka may iba pang ang dahilan. Nagdesisyon siyang pumunta sa klinik ng kaibigan niyang doktor, si Dr. May, para magpa-check up. Alam niyang matagal na nga niyang sinusubukan pero naalala din niyang may PCOS siya. Kaya hindi nga siya dapat tumasang mabuntis kaagad. May, ang weird lang kasi ng pakiramdam ko lately. Lagi akong pagod. Tapos parang may ibang nangyayari sa katawan ko. Baka naman kailangan ko lang magpahinga. Baka nga stress lang yan, pero sige, i-check natin. Alam ko nang iniisip mo, ilang beses mo na akong nilapitan para dito. Saad nga ni Dr. May. Kasi naman May, nakakaramdam na ako ng iba eh. Ano kaya to? Jazz ha? Ilang buwan ka na ring magpapa-check up, tapos lagi kang umaasa. Alam mo naman 'di ba? Medyo mahirap dahil sa PCOS mo. Huwag kang masyadong mag-expect. Tumikhim si Jasmine at halata ang pagkadismaya sa mukha niya. Oo nga, alam ko naman. Pero minsan kasi May, hindi ko mapigilan. Gusto ko pa ring umasa kahit papaano. Nilapag nga ni May ang gamit at tinignan si Jasmine. I get it. Mahirap yan, lalo na't matagal mo na talagang gusto. Pero tandaan mo, hindi lang sa pagbubuntis na kukuha ang kasiyahan. Ang importante, alagaan mo ang sarili mo. Sumingit ang lungkot sa mga mata ni Jasmine. Napansin ni May ito at agad niyang binago ang tono. Pero sino ba naman ako para hadlangan ka, 'di ba? Malay mo, miracle baby na yan. Baka ngayon na. Saad nga ni Dr. May. Miracle ah. Parang mas kailangan ko ng magic wand kesa miracle eh. Tumunog ang cellphone ni Jasmine. Nag-message si Isagani na busy pa nga sa pag-ayos ng trip nila sa Macau. Pero wala siyang ideya na nagpapacheck si Jasmine. Sigan, busy na naman sa Macau trip natin. Di man lang niya alam na nandito ako nagpapacheck. Aba, hindi mo sinama? Sa bagay, baka gusto mong sorpresahin. Saad nga ni Dr. May. Ang hirap kasi May eh. Alam mo naman na halos taon-taon akong umaasa. Tapos, lagi lang akong nadidisappoint. Kahit may PCOS ako, bakit parang hindi pa rin ako makontento? Umupo si May sa tabi ni Jasmine at hinawakan ang kamay niya. Jazz, normal lang yan. Lahat tayo may pangarap. Hindi mali na mangarap kahit mahirap. Pero tandaan mo rin, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Mahirap, pero kailangan natin tanggapin na may tamang panahon para sa lahat. Sana nga, May. Sana nga. Habang naghihintay si Jasmine ng resulta ng check-up, naramdaman niya ang bigat ng inaasahan at ang posibilidad na muli siyang madisappoint. Ngunit kahit may takot na natili siyang umaasa na balang araw, magiging totoo ang pinapangarap niyang magkaanak. Nakaupo at naghabang si Jasmine habang si Dr. May ay tinitignan ng mga resulta ng kanyang check-up. Tahimik ang silid at ramdam ni Jasmine ang kabang bumabalot sa kanya. Hindi kaagad nagsalita si Dr. May at napansin niyang tila natigilan nito habang binabasa ang papel. Biglang tumahimik ang lahat, para bang huminto ang oras habang naghihintay siya sa susunod na sasabihin ni May. Nanginginig na ang kamay niya at ramdam niya ang kaba sa dibdib.
May, ano-anong nakalagay? Hindi kaagad sumagot si Dr. May. Nakatingin lang ito sa resulta. Nagulat sa nakita at tila hindi makapaniwala. Tumitig siya kay Jasmine pero walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. May ano ba yan? Anong nangyayari? Sabihin mo na. Dahan-dahang iniabot nga ni Dr. May ang resulta kay Jasmine. Hindi pa rin nagsasalita habang nakatingin sa papel. Unti-unting tumataas ang kilay ni Jasmine at humina ang kanyang hininga. Pinasa niya ang mga salitang nasa harapan niya. Positive. Buntis siya. Buntis ako? Biglang bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Halos hindi siya makapaniwala sa mga salitang nabasa niya. Paulit-ulit niyang binasa ang resulta. Sinisikap intindihin na totoo ito. Si Dr. May ay tahimik na nakatingin sa kanya at nakangiti. May, buntis ako, totoo ba to? Ngumiti ng malaki si May habang nangingilid ang luha. Oo, totoo Jazz, buntis ka nga. Doon tuluyan nang bumigay si Jasmine. Hindi siya mapigil sa pagiyak. Mga taon ng paghihintay, pag-asa at pagkabigo ang bumuhos sa mga luhang yun. Hindi niya inakala na darating din ang araw na to. Hindi ako makapaniwala, May. Hindi ako makapaniwala. Umawak nga si May sa balikat ni Jasmine. Miracle baby nga yan. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya wag kang nawawala ng pag-asa. Heto na, nandito na ang hinihintay mo. Patuloy na umiiyak si Jasmine habang yakap-yakap ang resulta. Tumawag siya kay Isagani, nanginginig ang mga daliri habang hawak ang cellphone. Hindi siya makapaghintay. Naibalita ito sa asawa. Gan, kailangan mong pumunta dito. Kailangan mong malaman to. Jas, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Nasa klinik ka ba? Tanong nga ni Isagani. Huwag ka maglala, okay lang ako. Pero pwede bang puntahan mo ko? May gusto lang akong sabihin. Anong nangyari? Nasa klinik ka, di ba? May masama bang nangyari? Sabihin mo na. Promise, okay lang ako pero mas maganda kung magkita tayo mamaya, okay? Sige, pupunta na ako dyan. Pagkatapos nilang mag-usap, naramdaman ni Jasmine ang kabang bumabalik sa kanya. Alam niyang dapat sabihin na niya kay Isagani ang balita pero hindi niya mapigilan ang sarili. Gusto niyang makitang reaksyon nito sa personal. Ngunit kasabay ng excitement, nandun din ang takot. Paano kung hindi siya handa? Paano kung... Makalipas ang ilang oras na tapos na nga si Jasmine sa klinik pero hindi niya naabutan si Isagani. Tumawag siya pero hindi na ito sumasagot hanggang sa natanggap na nga niyang isang mensahe mula kay Isagani. Jas, nasa bahay na ako, hintayin kita rito. Hindi ko na naabutan sa klinik. Sana okay ka, mag-ingat ka pa uwi. Huminga ng malalim si Jasmine at umuwi na. Habang naglalakad papasok sa bahay, naramdaman niyang lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Isagani. Nakaupo sa sofa. Ngunit nang lumingon ito sa kanya, wala na ang mga pamilyar na tingin nito. Jas, kailangan nating mag-usap. Nagtataka si Jasmine at unti-unting kumukupas ang saya sa muka. Ha? Anong ibig mong sabihin, Gan? Akala ko ba gusto ko makipag-divorce? Saad na ni Isagani. Parang tumigil naman ang mundo ni Jasmine sa mga salitang yun. Hindi niya alam kung tama ba ang naririnig niya. Para bang sinasaksak si Jasmine sa puso ng mga sinabi ni Isagani. Hindi siya makapaniwala. Unti-unting bumagsak ang mundo niya. Kasabay ng mga pangarap niyang magkabuo ng pamilya kasama si Isagani. Divorce? Bakit, Gan? Ano bang nangyayari? Akala ko okay tayo. Prank ba to? Tumawa ng hilaw si Jasmine na parang kunwari na lamang na prank siya sa sinabi ng kanyang asawa. I wish I was joking but I'm not. There's something you don't know. There's someone else. What do you mean? Someone else? Gan, ano ba to? Sinong someone else? Sino siya? Her name is Trina. And she's pregnant.
Tila na estatwa nga si Jasmine sa narinig. Hindi niya kayang paniwalaan ang sinabi ni Isagani, ngunit sa ekspresyon ng kanyang asawa alam niyang hindi ito biro. Pregnant? Siya? Pero ako itong nagpipilit. Ako itong taon-taon naghihintay tapos ganyan lang? Gan, I'm your wife, how could you? Hindi ko ito plinano. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko rin maintindihan. Pero hindi mo naman kailangan iwan ako. Pwede tayong maging okay. Pwede nating ayusin to. Pwede pa nating labanan to. Please don't do this. Don't throw everything away. Pagmamakaawa ni Jasmine. You don't understand. This isn't something we can fix. Trina is having my child. I can't just walk away from that. I was about to tell you something too, but please, kahit anong mangyari, we can get through this. I love you, Isagani. Hindi ko kayang mawala ka. Umiling-iling si Isagani. I'm sorry but I don't feel the same way anymore. At isa pa, sa tingin ko, hindi na kita deserve dahil nagawa ko to. Halos magmakaawa nga si Jasmine na wag iwan ng asawa pero wala man lamang awang bumalatay sa mukha ng lalaki. Please, wag mo kong iwan. I'll do anything. Just stay with me. We've been through so much already. I'm sorry, Jas. Sa tingin ko, mas may bagay pa sa'yo. Halos lumuhod pa nga sa sahig si Jasmine at dumadali na nga rin ng kusang kanyang mga luha. Parang lahat ng paghihintay niya, nauwi na nga lamang sa wala. Please don't leave me. Kailangan kita, Isagani. Pagmamakaawa pa nga ni Jasmine. This is over, Jasmine. Mag-move on na tayo pareho. Ang puso ni Jasmine ay nadudurog habang nakatingin sa likod ng asawa. Hindi niya kayang paniwalaan ang nangyayari pero kahit anong kumbinsin niya sa sarili, totoo na talagang nakipaghiwalay ng ganoon ang asawa. Hindi niya man lang nasabi na buntis siya dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Pagkalipas ng 7 taon, si Jasmine ay muling nagpatuloy sa buhay, ngunit hindi madaling kalimutan ang sakit na iniwan ni Isagani. Sa kabila ng lahat, nabiyayaan siya ng 2 anak, ang kambal na sina Curtis at Cooper. Sila ang nagsilbing liwanag sa gitna ng madilim na yugto ng kanyang buhay. Sa loob ng bahay maririnig ang malalakas na tawa ng kambal habang nagtatakbuhan sa sala. Naglalaro sila ng toy cars at si Jasmine ay nakatingin sa kanila mula sa kusina, hawak ang tasa ng kape. May ngiti sa kanyang mga labi, pero naroon pa rin ang bakas ng mga alaala. Mommy, look, I won! I beat Cooper! No, it's not fair! You cheated, Curtis! Ayan na naman kayo, hindi ba pwedeng maglaro na? Walang away? Pero Mommy, siya pong na-cheat eh! Mabilis lang ako! Sagutan pa ng kambal. Okay, enough na. Maglaro kayong mabuti ha or else. No ice cream later. Sad na nga lamang ni Jasmine. No, Mommy, please! Behave na po kami! Sabay na sabi naman ng kambal. Napangiti si Jasmine habang pinapanood ang kambal. Sa loob ng 7 taon, hindi niya inisip na magiging ganito ang buhay niya. Walang Isagani, ngunit may Curtis at Cooper na nagbibigay ng kasiyahan sa kanya araw-araw. Ngunit, kahit gaano siya kasaya kasama ang mga anak, may mga gabing bumabalik ang mga alaala ng kanyang dating buhay, lalo na kapag tahimik na ang bahay. Habang nagbubukas siya ng bintana, naalala niya ang mga sandaling iniyakan niya si Isagani, ang pagtataksil, ang sakit ng pag-iwan, at ang hindi nasabing balita na siya ay buntis. Hindi niya kailanman sinabi kay Isagani na buntis siya at mula noon, hindi na rin niya ito nakita o nakontak pa. Siya na lamang ang bumuo ng buhay kasama ang mga anak. Biglang pumasok si Curtis na may hawak na papel sa kamay. Mommy, look! We drew a family picture in school today! Tinignan ni Jasmine ang papel at nakita niya ang drawing ni Curtis. Isang simpleng larawan ng pamilya nila. Naroon si Jasmine, si Curtis,
si Cooper at ang isang lalaking hindi niya inaasahang makita sa papel. Curtis, sino tong kasama natin dito? That's Daddy. Teacher said we should draw our family, but we never see our daddy, so I just imagined him. Natigilan si Jasmine. Hindi niya inaasahan na isang araw ay magtatanong ang mga anak tungkol sa ama nila. At ngayon, napilitan siyang harapin ng tanong na matagal na nga niyang iniiwasan. Mommy, where is Daddy po pala? Why don't we have a daddy like the other kids po? Aren't we normal? Huminga ng malalim si Jasmine. Alam niyang hindi na nga niya maiiwasan ang usapang to. Napatingin si Jasmine sa dalawang anak niyang inosente. Hindi niya akalaing darating ang araw na kailangan niyang sagutin ang tanong na ito. Pinilit nga niyang ngumiti, kahit pa may kirot sa kanyang dibdib. Well, your daddy had to leave a long time ago. But why, Mommy? Did we do something wrong? Niyakap nga ni Jasmine si Curtis. Ang kanyang puso ay tila dinudurog nga muli sa tanong na yon. No anak, it wasn't your fault. Sometimes adults make decisions that are hard to understand, but always remember, your daddy loves you very much. Hindi na nga muling nagtanong si Curtis. Pagkus tumango na nga lamang siya at yumakap kay Jasmine. Samantalang si Cooper naman, tila nag-iisip pa rin. Will we never meet him, Mommy? Napalunok si Jasmine. Alam niyang hindi na nga siya handa para sa mga ganitong katanungan. Ngunit ayaw niyang bigyan ng mga huwad na pag-asa ang kanyang mga anak. I don't know, Cooper, but no matter what happens, we have each other and that's what matters the most, right? Tumango rin si Cooper at ngumiti. Tinanggap na nga lamang ang sagot ng ina. Nakangiti man si Jasmine. Sa loob-loob niya ay bumabalik ang sakit ng nakaraan. Ang hindi nasabing balitang siya'y buntis at ang pagkawala ni Isagani sa kanilang buhay. Nagsimula ang araw ng mag-iina. Si Jasmine ay nasa kusina, abala sa paghahanda ng agahan. Mommy, bakit ang dami mong pinapadala sa school? Sobra-sobra naman po yung baon ko kahapon ah. Yun ang bungad ni Cooper. Nang makapasok si Jasmine galing sa kusina dala ang mga ulam na kakainin nila. Kasi baka magutom kayo, ayoko namang mawalan kayo ng energy. Anong gusto niyo baon today? Gusto ko po chocolate, yung malaki po, tapos burger, tapos pizza, tapos... Aba, parang pang birthday party na yan, anak ka. Anak, hindi yan pwedeng gawing baon. Baka magalit yung teacher nyo. Curtis, baka yung baon mo mas marami pa sa mga kaklase natin. Baka pag recess tapos na yung araw kasi ang tagal mo kumain eh. Hindi ah, saka ako nga ang mas malakas kumain, ikaw kaya yung hindi nauubos yung baon. Napangiti si Jasmine habang hinahalikan ang ulo ng mga anak. Sige nga, pero make sure, ubusin nyo. Mamaya wala na namang laman yung lunchbox nyo pero busog na naman kayo sa chika. Sino bang crush nyo sa school ha? Tanong na nga lamang ni Jasmine. Wala po kong crush, Mommy. Ako po, studies muna. Studies ko no. Si Copper po may crush, si Camille. Lagi yan po nagiging partner sa games. Tapos po, nagbablush pa yung muka. Hindi totoo yan na, laro lang yun, tsaka hindi ko siya crush. Hindi totoo yan. Sabi nga ulit ni Copper. Curtis kaya, may crush ka na? Ako po, wala, masyado pa po akong pogi para dyan. Ako muna, si Mommy lang ang mahal ko. Aba, sweet naman ang mga anak ko. Sige na, tapusin nyo na yung almusal nyo at malilate na kayo sa school. Patuloy nga na nagtawanan sila Copper at Curtis habang nag-aalmusal. Hindi napansin ni Jasmine na natapos na nga ang maagang sakit ng kanyang puso dahil napalitan ito ng kasiyahan mula sa kanyang dalawang anak. Sila na ngayon ang buhay niya at sa kanila nga siya kumukuha ng lakas at saya sa araw-araw. Nasa school na nga sina Copper at Curtis. Recess time na at ang kambal ay nasa playground. Si Copper gaya ng dati tahimik at hindi mapakali dahil nakita nga niya si Camille, ang kanyang crush. Si Curtis naman, masaya at makulit, tumatakbo sa paligid habang naglalaro ng basketball kasama ang mga kaibigan nila. Bro, ayan si Camille, anong gagawin ko?
Tumigil sa paglalaro si Curtis at tumingin kay Copper. At nakangisi. Ano pa? Dilapitan mo na tapos magpakilala ka. Kunwari nahulog mo yung pencil mo sa harap niya tapos kunin mo, classic move. Ang weird naman nun, ayoko nga, baka mapahiya pa ako eh. Kailangan mo maging confident bro, ako nga kahit sino kaya kong lapitan eh. Biglang nag-dribble nga ang lalaki. Habang nakangiti si Copper, hindi niya napansin na tumama ang bola sa ulo ni Copper na muntik na nga matumba. Nagulat nga si Copper at napahawak pa nga sa ulo. Ouch! Ano ba yan, Curtis? Nagulat naman si Curtis at agad na lumapit nga sa kapatid. Copper, sino ba yung tumira ng bola sa'yo? Babawian ko yan. Biglang lumapit si Nico, ang kaklase nila na siyang nakatama ng bola kay Copper. Sorry hindi ko sinasadya, nadulas lang. Nadulas? Yung kapatid ko nadulas yung ulo niya sa sakit. Gusto mo bang subukan ko ring patamain to sa kamao ko sa'yo? Biglang tumigil si Curtis, handa na ngang suntukin si Nico nang biglang lumapit si Camille, ang crush ni Copper. Copper, okay ka lang ba? Dapat pumunta ka na sa klinik para siguraduhin na wala kang bukol. Napatingin si Copper kay Camille at mukhang nahihiya at hindi makapagsalita. Si Curtis naman napaatras na nga at napakamot ng ulo dahil sa pagdating ni Camille. Bumulong si Curtis kay Copper. Bro, ito na yung chance mo. Ang crush mo na nga nagsabi na pumunta kayo sa klinik, sakay na. Oo, okay lang ko. Hindi naman masyadong masakit. Hindi, kailangan mo pa rin magpa-check up. Sige na, tara na, sasamahan na kita sa klinik. Pagpupumilit naman ni Curtis. Uy, special ka, Copper. Hindi ako sinamahan ni Camille nung nahampas ako dati ng pinto pero ikaw, klinik ka agad. Tumigil ka nga dyan. Nagkulitan pa nga sila hanggang sa pumunta na nga sila sa klinik. Sinamahan nga sila ng crush ng isa sa mga kambal. Napakamot na nga lamang si Curtis at mukhang natataranta pa. Hanggang sa pauwi na nga sana sila Curtis at Cooper. Galing sa school, masaya silang nagkukulitan habang naglalakad dahil sa sobrang kalokohan ni Curtis. Aksidenteng naibato niya ang isang piraso ng semento sa mamahaling sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Tumama ito sa bintana ng kotse at nagdulot nga ng crack. Halos sabay nga silang napatigil at napatingin sa kotse. Bro, nakita mo yun? Nakita ko, narinig ko. Ano ba yan, Curtis? Patay tayo dito. Napakamot na nga lamang ng ulo si Curtis at mukhang natataranta. Hindi ko naman sinasadya masyado lang ako na-excite. Huwag kang mag-alala. Baka hindi naman nila mapansin. Maliit lang naman yung crack, hindi ba? Biglang lumabas nga ang may-ari ng sasakyan. Isang matangkad at mukhang seryosong lalaki na halatang mayaman. Hindi nila alam ito pala ang kanilang ama, si Isagani. Ngunit hindi nila siya kilala. Galit itong naglalakad palapit sa kanila. Sinong gumawa nito? Nanlaki ang mga mata nila Curtis at sabay na itinuro nga ni Copper. Siya po! Hoy, ako? Ikaw nga itong nagbato, hindi ba? Napansin ni Isagani ang pagkukulitan ng dalawa pero hindi yun nakakatuwa. Lumapit siya at kitang-kita ang crack sa bintana ng mamahaling sasakyan niya. Alam niyo bang, napakamahal ng sasakyan na to? Anong plano niyong gawin dito, ha? Napakamutulo na nga lamang ang kambal. Hindi naman po namin sinasadya promise po, sorry po. Opo, sorry po talaga, magbabawas po kami ng allowance para po mabayaran yan. Siguro po, mga 100 pesos kada linggo. Baka after 50 years, mabayaran na po namin. Tumawa ng kaunti si Curtis sa hirit ni Copper, pero si Isagani hindi natuwa. Tinitigan lamang niya ang dalawa ng masama. Hindi yan ang solusyon dito. Kailangan makausap ko ang mga magulang niyo, kung hindi, ire-report ko kayo sa mga pulis sa DSWD. DSWD? Baka naman po pwedeng pag-usapan natin to, tito. Opo, wag po niyo po kaming ipa-report, pwede po ba yun? Nauutal na saad nga nila Curtis at Copper. Hindi pwede yon, kailangan kong makausap ang ina niyo. Kung hindi, hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo. Ang mga batang katulad niyo dapat tinuturuan ng leksyon. Agad na kinuha nga ni Curtis ang cellphone at sinubukan tawagan ang kanilang ina, si Jasmine. Samantalang si Copper tahimik pero halatang kinakabahan na rin. Parehong nag-aalala ang magkapatid.
Bro, patay tayo kay Mommy. Oo nga eh. Hindi ako makapaniwala, nag-away pa tayo pero ikaw naman talaga yung may sala. Eh ikaw nga yung unang nagturo sa akin eh. Habang nagtatalo ang dalawa, sinagot naman ni Jasmine ang tawag sa kabilang linya. Hello mga anak, pauwi na ba kayo? Tanong nga nito. Mami, may maliit lang po na problema po kami. Problema? Ano naman yan? May nabasag po kaming bintana ng kotse. Ano? Kaninong kotse yan? Nasaan kayo? Ayun na nga, galit na si Mommy. Agad nilang binigay ang cellphone kay Isagani para makausap ang kanilang ina. Nagulat si Isagani nang marinig ang boses ni Jasmine sa kabilang linya. Jasmine? Isagani? Ikaw ba yan? Oo. And guess what? 2 batang ito ang nakabasag ng bintana ng kotse ko. Oh my God! Hindi ka ba nagbibiro? Mga anak kong nakabasag? Biglang natahimik nga si Isagani at hindi makapaniwala sa narinig. Mga anak mo? Biglang natahimik si Isagani habang tinitignan ang 2 batang nakangiti at naghihintay sa susunod na mangyayari. Hindi niya napansin ang pagkakahawig ng mukha ng mga bata sa kanya. Ngunit ngayon may ideya na nga siyang pumapasok sa isip niya. Nasa sala si Jasmine naghihintay sa pag-uwi ng kambal. Hindi niya inaasahan na kasama nila si Isagani ang dating asawa. Pagdating nila, ramdam ni Jasmine ang bigat ng tensyon habang nakatingin kay Isagani. Bakit? Bakit mo kasama ang mga anak ko, Isagani? Tumigil nga si Isagani sa harap ni Jasmine. Tila natulala nga habang nakatingin sa kanya. Sa isang iglap, bigla siyang yumakap kay Jasmine. May kinagulat nga nito. Habang halatang nanginginig at umiiyak nga si Isagani. Jasmine, patawarin mo ko. Patawarin mo ko, please. Ano pang ginagawa mo? Bakit ka umiiyak? Ikaw yung nang iwan sa akin, natandaan mo na ba? Tapos ngayon bigla kang babalik na parang walang nangyari? Pilit niyang itinutulak nga si Isagani pero mas lalo lamang humigpit ang yakap nito. Tumayo lang sa gilid sina Cooper at Curtis. Nagtataka kung anong nangyayari. Bro, drama yata to eh. Para tong eksena sa telenovela eh. Totoo pala yung mga ganito? Ang weird. Bakit sila nag-iiyakan? Di ba dapat galit si Mommy? Anong ba, Isagani? Anong gusto mo mangyari? Sinaktan mo ako noon, ikaw ang nang iwan sa akin nung pinakakailangan kita. Tapos ngayon bigla ka nalang babalik na ganito? Si Isagani hindi makapagsalita ng maayos. Nanginginig ang boses habang humihikbi pa rin. Jasmine, hindi ko ginusto yun. Isang araw paggising ko wala ka na. Sinabi nilang pinirmahan mo na ang mga divorce papers. Hindi mo man lang ako kinausap. Hindi ko alam na buntis ka noon. Hindi ko alam na iiwan mo ko ng ganun kadali. Anong ibig mong sabihin? Na hindi mo alam? Buong akala ko yun ang gusto mo. Natapusin ang lahat kaya pumirma ako. Hindi mo ako hinarap, Isagani. Umalis ka, iniwan mo ako mag-isa. Biglang bumitaw si Isagani at tinitigan nga ng diretso si Jasmine. Hawak pa rin ang kanyang mga kamay. Kita sa mga mata niya ang pagsisisi. Wala akong intensyon. Natapusin ang lahat. I was lost. I made mistakes pero hindi ko gusto na maghiwalay tayo ng ganun. Kung alam ko lang na buntis ka, kung alam ko lang na may mga anak tayo, hindi kita kailanman iiwan. Napalunok si Jasmine. Hindi pa rin makapaniwala sa narinig niya. Pero halatang galit pa rin siya sa lahat ng nangyari. Patawad? Gusto mong humingi ng patawad? Pagkatapos ng 7 taon? 7 taon, Isagani. Pinalaki ko mag-isa ang mga anak natin habang ikaw nandun sa ibang buhay mo. Ngayon, akala mo ba basta na lang magbabago ang lahat dahil lang nakita mo sila? Hindi ko inaasahan na mangyayari to, Jasmine. Pero ngayon, mahalaga pa rin kayo sa akin. Mahal ko kayo. Mahal ko ang mga anak natin. Biglang nagsalita si Curtis. Halatang naiilang nga pero curious pa din. Mommy, totoo bang siya po ang daddy namin? Kaya pala kamukha natin siya. Sabi ko na eh, mukha tayong artista. Napangiti ng bahagya si Jasmine sa biro ng mga anak. Pero mabilis din itong nawala habang tinitigan nga si Isagani.
Hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari, Isagani. Hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin. Habang nakatingin si Isagani kay Jasmine, bigla na nga lamang siyang napaluhod sa harapan niya. Tila tuluyang bumigay sa bigat ng emosyon. Kahit anong parusang ibigay mo, tatanggapin ko. Pero sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na makilala ang mga anak natin. Sana, Jasmine, let me be part of their lives. Si Jasmine hindi makapagsalita. Alam niyang kailangan niyang mag-isip ng maigi, lalo na't hindi lang siya ang nasangkot sa sitwasyong to, kundi pati na nga rin ang kanyang mga anak. Nasa bahay si Jasmine galit at halatang pagod mula sa emosyonal na bigat nang muling pagdating ni Isagani. Tumayo siya sa harap ng pinto. Nakakrus ang mga braso habang umiiyak pa rin si Isagani sa harapan niya. Tama na, Isagani. Wala ka ng karapatang humingi ng tawad. Lumayas ka na dito at wag ka nang babalik pa. Sigaw nga niya. Please, pakinggan mo lang ako. Bigyan mo lang ako ng oras para makapagpaliwanag. Alam kong nagkamali ako. Pero ano? Ha? Nagkamali ka at ngayon akala mo dahil humihingi ka ng tawad, maayos ng lahat? 7 taon, Isagani, 7 taon akong iniwan mo at pinalaki kong mag-isa ang mga anak natin. Akala mo ba? Ganun lang kadali? Biglang tumulo ang luha ni Jasmine. Hindi niya napigilan ang sakit ng nakaraang mga taon. Si Isagani tila hindi pa nga rin sumusuko kahit halata sa kanya ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam, Jasmine. Hindi ko alam na buntis ka noon. Kung alam ko lang hindi kita iiwan, patawad. Patawad? Wala akong pakialam sa patawad mo. Lumayas ka. Hindi mo ako inisip noon, wag mo akong istorbohin ngayon. Si Jasmine sa sobrang galit, itinulak ni Isagani palabas ng pinto at malakas itong isinara. Naiwan si Isagani sa labas, tuluyang humagulgol. Hindi na nga siya nakapag-explain pa sa sasabihin niya dapat. Dahil na-set up lamang siya, ginamit ang kahinaan niya sa kagustuhan nga niyang magkaanak, magkaroon ng pamilya. Pero wala naman talaga siyang ibang minahal at ginalaw. Lumipas ang mga araw, patuloy pa rin ang pagsubok ni Isagani na bumalik sa buhay ni na Jasmine at ang kambal. Halos araw-araw siyang pumupunta sa bahay nila, nagmamakaawa at nakikiusap pero palaging tinatanggihan ni Jasmine. Dumating ang umaga. Naroon ulit si Isagani sa labas ng bahay ni na Jasmine. Umaasang pakikinggan nga siya ngayong araw. Jasmine, please. Hayaan mo ako magpaliwanag. Kausapin mo naman ako kahit sandali lang. Ngunit tahimik ang bahay. Walang tugon mula kay Jasmine. Huminga ng malalim si Isagani. Umalis ngunit pansamantalang bumabalik kinabukasan. Sina Copper at Curtis naman ay kasama ang kanilang mga kaibigan. Sa di kalayuan nakita nila si Isagani na nag-aabang sa labas ng gate ng eskwelahan. Agad silang kinabahan nang makita ito. Naku bro, andyan na naman si tatay. Ano ba to? Araw-araw na lang. Hayaan mo na, ignore na lang natin siya. Ayoko siyang kausapin eh. Lumapit nga si Isagani. Nagmamadali na matanaw ang kambal habang papalabas ng gate. Cooper, Curtis, sandali lang, pwede ba tayong mag-usap? Huminto ang kambal pero hindi siya hinarap. Tumalikod sila. Naglakad palayo nang walang sinasabi. Wala bro, drama na naman to. Wala na tayong panahon dyan. Oo nga no, puro paawa epek. Akala niya ba makukuha niya tayo sa ganun? Habang palayo ang kambal, naiwan si Isagani na nakatayo sa harap ng gate. Hindi alam kung ano pa ang gagawin. Nangingilid na naman ang mga luha sa kanyang mga mata habang nakikita ang kanyang mga anak na tila hindi siya kilala. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo sana ako. Ngunit patuloy lang sa paglalakad ang kambal. Hindi lumilingon pabalik. Sa labas ng eskwelahan muling nag-aabang si Isagani na makita ang kambal. Naglalakad siya paikot-ikot sa tapat ng gate. Ngunit ramdam ang bigat ng sitwasyon, ang malamig na pagtanggap ng mga anak at ang patuloy na pag-iwas ni Jasmine habang nakatingin sa mga estudyanteng papalabas. Napansin niyang may isang lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakatingin sa kanya
at tila ngumisi. Sino naman to? Lumingon ang lalaki na tila hindi tinatago ang kanyang atensyon kay Isagani. Bigla siyang ngumiti nang malaki at may halakhak na pamilyar kay Isagani. Agad niyang nakilala ang lalaki, si Luigi, ang kanyang identical twin na matagal na nga niyang hindi nakita. "O Gani, long time no see ah. Anong ginagawa mo dito, Luigi?" "Wala ka nang ibang alam gawin kundi manggulo." "Manggulo? Ako? Hindi naman ah. Nagmamasid lang, gusto ko lang makita kung paano ka nagiging useless na ama sa mga anak mo." Sad pa ni Luigi. Tumawa pa nga ito na tila walang pakailam sa galit na bumabalot kay Isagani. "Ikaw ang dahilan kung bakit galit sa akin si Jasmine. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari lahat ng to." Umiling nga si Luigi. Halatang walang pagsisisi. "Ako? Ako pa talagang sisisihin mo? Eh ikaw nga ito Isagani, ikaw ang nagpakalayo-layo, ikaw ang nagdesisyon. Ako lang ang nandyan. At ayan ang resulta. Iniwan ka ng asawa mo. Galit sa yung mga anak mo, congrats bro." Lumingon si Luigi at nagpatiuna ng lakad. Pero biglang huminto para lingunin ulit si Isagani na nanginginig nga sa galit. "Alam mong problema sa'yo? Masyado kang seryoso. Pero hindi mo naman sila mababalik sa padrama mo, Gani. Tanggapin mo na lang, nagkalat ka. Ngayon humarap ka sa mga pagkakamali mo. Tumigil ka, Luigi. Wala kang alam sa pinagdaraanan ko." "Ako pa talaga ang walang alam? Kaya ka nandito para humingi ng awa mula sa pamilya mo, di ba? Pero good luck. Mukhang wala kang makukuha sa drama mo ngayon." Tumalikod na si Luigi at iniwan si Isagani na nanginginig sa galit. Alam ni Isagani na totoo ang sinabi ni Luigi, ngunit mas lalo nitong pinatindi ang kanyang puot. Gusto niyang magpaliwanag kay Jasmine at sa kambal, ngunit paano kung hindi na talaga siya kayang patawarin ng mga ito? Habang naglalakad palayo si Luigi, tila napakalayo ng landas na kailangang tahakin ni Isagani para mapatawad siya ng kanyang pamilya. Nakatingin siya sa gate ng eskwelahan, umaasang darating ang araw na hindi na siya iiwasan ng mga anak niya. Sa labas ng eskwelahan, hawak-hawak ni Isagani ang isang bouquet ng mga bulaklak. Lumapit siya sa gate, umaasang mapansin siya ng kambal o kahit si Jasmine. Nang makita niyang lumabas si Jasmine, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit hindi iyon tumagal. "Ano na naman ba, Gani? Bakit ka pa nandito? Hindi ka ba napapagod? Kahit na anong gawin mo, wala kang mababalikan dito. Jas, please. Gusto ko lang magpaliwanag. Dalhin mo na itong bulaklak. Pakinggan mo naman ako." "Bulaklak? Akala mo bulaklak lang sapat na para makalimutan ko ang lahat ng sakit na binigay mo? Alam mo bang halos araw-araw kong sinisisi ang sarili ko dahil sa hindi tayo nagkaanak noon? Araw-araw kong pinahihirapan ang sarili ko, iniisip na kasalanan ko kaya ka naghanap ng iba. Ano? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yan. Kailan ba ako naghanap ng iba? Ikaw mismong nagsabi sa akin dati na may nabuntis ka. Na ibang babae, ikaw ang nagsabi na iiwan mo ko." "Jas, hindi ko kailanman magagawa yun. Huwag mo na akong gawing tanga. Jas, makinig ka. Hindi ko ginawa yan. Nung huli tayong nag-usap sa telepono, aksidente akong nabangga. Nakoma ako ng 1 taon. Hindi ko na alam ang mga nangyari. Nung magising ako, naset up ako. Si Luigi, siyang nagsabi na iwan mo ko." "Ano, koma? Gani, hindi ko alam to. Wala akong alam tungkol sa aksidente. Sino si Luigi? Anong sinasabi mo?" "Luigi, ang kambal ko, identical twin ko. Hindi ko na siya masyadong binabanggit noon dahil umalis na nga siya nang matagal pero bumalik siya nung nakoma ako. Siya yung nagdala ng gulo sa buhay natin. Baka siya yung nagpakilala sa'yo bilang ako." Naguguluhan nga si Jasmine na pailing-iling. "Kambal? Hindi ko alam na may kambal ka. So siya ang nag-ruin sa atin. Akala ko ikaw yun, Gani. Akala ko ikaw yung nagsabi na may ibang babae. Hindi ko alam na ganito ang ginawa ni Luigi. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi kita pinagtaksilan.
Hindi ako naghanap ng iba. Hindi ako. Pinipilit ko lang ayusin lahat kasi mahal kita. Gani, paano mo to? Itinago sa akin, bakit hindi mo sinabi noon? Ayoko sanang madamay ka sa gulo ni Luigi. Akala ko noon wala na siya, pero bumalik siya para guluhin tayo. Sinet up niya ako. Paano ko ba hindi nalaman? Ganito ba talaga tayo kalayo sa isa't isa? Napailing-iling si Isagani. Just patawarin mo ko. Hindi ko alam ang lahat ng nangyari nung nakomatos ako. Pero ngayon alam ko na kung bakit galit na galit ka sa akin. Please bigyan mo ko ng pagkakataon para maayos ko to. Ang dami kong pinagdaanan. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin ngayon. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Just please. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Hindi ko alam na ganito ang nangyari. Kung alam ko lang hindi kita hahayaan na magdusa mag-isa. Ang tagal mong nawala, Gani. Akala ko talaga. Iniwan mo na ako araw-araw akong umiiyak, sinusumbatan ng sarili ko kung bakit hindi kita mabigyan ng anak. Sinisi ko ang sarili ko sa lahat sa pagkasira ng pamilya natin. Hindi kita sinisisi kahit kailan. Wala akong ibang ginusto, kundi ikaw lang. Yung pagkakaroon ng anak, hinintay ko yun, pero hindi ko ipagpapalit sa kahit ano ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya please, pakinggan mo ko. Paano kita pakikinggan, Gani? Paano ko ibabalik yung tiwalang nawala? Ang sakit ng ginawa mo. Ni Luigi. Pero ang mas masakit, hindi ko alam na may kambal ka. Paano ko sasabihin kilala kita kung may mga bagay ka palang itinatago sa akin? Alam ko ang kasalanan ko sa'yo. Hindi kita kinausap tungkol kay Luigi. Hindi kita masabihan ng maayos tungkol sa mga nangyari. Pero mahal na mahal kita. Hindi ako pumunta dito para sirain ulit ang buhay mo. Gusto ko lang ayusin ang lahat, kahit sa paunti-unting paraan. Hindi ganon kadaling ayusin lahat. Hindi lang ito tungkol sa atin. May mga anak na ako ngayon. Sila ang buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik ang dati. Sila ang mga anak natin, Jazz. Gusto kong makilala sila. Gusto kong makabawi. Hindi ko alam kung paano kita makukumbinse pero handa akong gawin ang lahat. Hindi ganon kadali, Gani. Hindi kita pwedeng basta hayaang pumasok sa buhay namin pagkatapos ng lahat. Ang dami kong gustong itanong. Ang daming galit na hindi ko alam kung mawawala pa. Mahal pa rin kita pero masyadong magulo ang lahat ngayon. Bigyan mo ako ng chance. Hindi ko kayo iiwan ulit. Pangako lahat gagawin ko para mapatawad mo ko. Saan ni Isagani? Kailangan ko ng oras. Kailangan kong isipin ang lahat ng ito. Hindi ko kaya basta-basta na nga lamang tanggapin ang mga nangyari. Kailangan mong umalis. Just please, kahit konting oras lang. Huwag mo kong itaboy. Hindi ko kaya ng ganito lang. Hindi ko kayang mawala kayo ulit. Iniiwan mo na ako noon. Iniwan mo ko sa gitna ng lahat. Ngayon ako naman ang kailangan mong iwan. Kailangan kong mag-isip. Saad ni Jasmine. Umalis ka na muna. Nagmamadaling tumalikod si Jasmine. Hindi na kayang harapin si Isagani habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Si Isagani, hawak pa rin ang mga bulaklak, dahan-dahang lumabas ng bahay tila nawalan ng pag-asa. Ngunit alam niyang hindi siya susuko. Si Isagani, habang naglalakad palayo, hindi pa rin maiwasan ang bigat sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, kahit papaano, ay may natitira pang pag-asa. Pero sa puntong iyon, wala siyang magawa kundi sundin ang kahilingan ni Jasmine at maghintay. Sa loob ng bahay umiiyak si Jasmine sa isang sulok, nalilito sa damdaming nararamdaman. Ang galit, sakit at pagkalito ay nagpupumilit na magsalubong sa kanyang isipan. Naglalakad si Isagani papunta sa bahay ni Jasmine. Dala ang mga gamit ng kambal. Determinado siyang ayusin ang lahat at makuha muli ang tiwala ni Jasmine. Ngunit sa kanyang paglapit bigla siyang hinarang ni Luigi. Galit na galit ang itsura. Walang sabi-sabing sinuntok niya si Isagani. Ano? Ang kapal ng mukha mo na bumalik dito. Ano, Gani, papatayin mo na rin ba ulit ang lahat ng pag-asa ni Jasmine? Hindi ka na ba nadala sa unang pagkakawasak mo sa buhay niya?
Ano bang problema mo? Ba't lagi mo nalang pinipilit na sirain ang buhay ko, Luigi? Hindi ba sapat na kinuha mo ng lahat noon? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Hindi ikaw ang dapat na nandito. Hindi ikaw ang dapat na kasama ni Jasmine. Ako ang unang nakilala niya, ako ang unang naging kaibigan niya. Pero lagi kang nandyan para maagaw ang lahat ng mga bagay na dapat sa akin. Saad ni Luigi. Napakunot na si Isagani. Ano bang sinasabi mo? Hindi ikaw ang unang nakilala ni Jasmine. Ako ang unang naging malapit sa kanya. Napatawa ng bahagya si Luigi. Hindi mo alam no? Ako ang unang nakilala ni Jasmine. Ako ang unang nakipagkaibigan sa kanya bago ka pa dumating sa buhay niya. Kaya lang dahil sa'yo, dahil sa mas mabait mong muka, natangay mo siya. Hindi niya alam na kambal tayo. Akala niya ikaw ang umikot sa mundo niya. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako nawalan ng pagkakataon. Ano bang sinasabi mo, Luigi? Sinabi ko na sa'yo pero anong ginawa mo? Inagaw mo pa rin siya. Sumingit ka pa rin sa eksena. Napailing-iling si Isagani. Huwag mong gawing dahilan ng pagkakaibigan nyo para sirain ang pamilya ko, Luigi. Pinatawad ka na ni Jasmine noon pero patuloy mong ginugulo ang buhay niya. Mga bata, hindi mo naisip kung hindi ako gumalaw noon mas lalo kang magiging inutil na ama sa kanila. Hindi mo alam kung paano maging miserable si Jasmine dahil sa'yo. Mas masakit sa akin na makita siyang nahihirapan habang wala kang ginagawa. Kaya nga nandito ako. Gusto kong bumawi. Bakit? Para ano, Isagani? Para iwanan ulit sila kapag hindi mo na kayang panindigan? Mas mabuting ako na lang ang tumayo bilang ama nila. Napailing-iling si Isagani. Huwag mong ipilit ang hindi karapat-dapat, Luigi. Hindi dapat ikaw. Tumigil ka sa drama mo. Gani, huwag mong ipakita sa akin na mahal mo si Jasmine dahil kahit kailan hindi ka naging sapat para sa kanya. Hindi mo man lang siya maprotektahan noon. Kaya ako na ang gagawa ng paraan para magkaayos ulit ang lahat. Pero hindi sa'yo. Hindi ako uurong, Luigi. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang pamilya ko. Subukan mo. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Pero tandaan mo, ako pa rin ang unang nandyan sa buhay ni Jasmine. At lagi kong hahanapin ang paraan para mawala ka. Alam ko na ngayon ang totoo, Luigi. Hindi mo na ulit masisira pa ang pamilya namin. At sa huli, hindi ikaw ang mananalo. Hindi mananalo ang kasamaan. Saad ni Isagani. Tignan lang natin, Gani, pero sa pagkakataong to sigurado kung hindi ka na makakabalik pa. Pagkatapos ng nangyari, nagpa siyang bumisita si Luigi kay Jasmine. Wala na siyang panahon pang itago ang pagkatao niya dahil alam niyang nalaman na ni Jasmine na siya ang nakipaghiwalay kay Jasmine at hindi si Isagani noon. Maagang dumating si Luigi sa bahay ni Jasmine. Kumatok siya ng ilang beses at narinig niyang paparating si Jasmine. Akala ni Jasmine si Isagani ito kaya agad siyang nagbukas ng pinto. Ngunit natigilan siya nang makita kung sino ang nasa labas. Kahit hindi niya nakilala masyado si Luigi pero alam niyang si Luigi ito dahil sinabihan niya si Isagani sa paging iba ng dalawa. May nunal sa pisngi si Luigi habang wala si Isagani. Luigi, anong ginagawa mo dito? Tanong nga ni Jasmine. Hindi ba dapat akong magtanong sa'yo niyan? Hindi ka man lang nagtanong kung anong gagawin ko dito. Alam mo na ang sagot, Jasmine. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung si Isaganing hinahanap mo, wala siya rito. At kung ano man ang dahilan mo, wala kang karapatang basta pumasok sa bahay ko. Pumasok si Luigi hanggang sa sala at nilibot nga ang paningin gamit ang sariling mata. Hindi ako nandito para kay Isagani, Jasmine. Nandito ako para sa mga bata. Para sa kambal? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka naman ang ama nila. Oo, hindi ako ama nila. Pero kaya kong ibigay sa kanila ang lahat ng pangangailangan nila. May pera ako. May kakayahan akong kunin sila. Anong kalokohan yan? Wala kang karapatan sa kambal. Hindi mo sila pwedeng kunin. Sinong nagsabing wala akong karapatan? Kaya ko silang kuhanin, Jasmine. Alam mo kung bakit? Dahil may pera ako. May impluwensya ako.
magagawa ko ang gusto ko at kaya kong kunin ang full custody ng mga bata. Hindi mo magagawa yan, Luigi. Wala kang basehan para kunin sila. Napailing si Luigi. May kaya ako, Jasmine. Mas maibibigay ko ang magandang buhay para sa kanila. Hindi ito tungkol sa pera, Luigi. Mahal ko ang mga anak ko at hindi mo sila pwedeng kunin kahit gaano ka kayaman. Hindi mo kayang punan ng pagmamahal at alaga ng kailangan nila. Kung ganun, subukan mo. Pero tandaan mo, Jasmine, hindi ito laro. Kaya kong tapusin ang lahat ng to sa isang iglap. Sa kabilang bahagi ng bahay, nakikinig ang kambal na hindi napapansin ni na Luigi at Jasmine. Nagkatinginan ng dalawa halatang natatakot sa naririnig. Kailangan nating gumawa ng paraan para hindi tayo kunin ni Tito Luigi. Ayoko mapunta sa kanya. Kausapin kaya natin si Daddy. Baka siya lang ang makakatulong sa atin. Oo, kailangan nating sabihin kay Daddy para hindi tayo kunin ni Tito Luigi. Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya kilala. Tatawagan ko si Daddy ngayon. Kailangan malaman niya to. Oo, para maprotektahan niya tayo. Hindi tayo magpapatalo kay Tito Luigi. Habang patuloy ang alitan, nina Jasmine at Luigi, hindi nila alam na ang kambal ay gumagawa ng paraan para mapigilan ang plano ni Luigi. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ng kanilang ina na pagdesisyonan ng kambal na wag nang kontakin si Isagani. Sa halip ay gumawa na nga lamang ng paraan para hindi sila makuha ni Luigi. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Luigi at ngayon ay susunduin niya ang kambal mula sa eskwelahan. O tara na, sunduin ko kayo. Ang dami nating pwedeng gawin mamaya. Sige po Tito, pero Tito Luigi, gusto mo bang malaman ang tungkol kay Daddy? Si Isagani? Tungkol sa kanya? Ano yun? Alam mo ba Tito Luigi, si Daddy sobrang bait. Lagi kaming nilulutuan ng masarap na pagkain tuwing umuwi siya. Ganun ba? Pero ako rin naman na pwede ko kayong dalhan. Pero iba kasi si Daddy. Si Daddy kasi lagi kaming pinapasaya. Oo Tito Luigi, at saka sana balang araw pwede na kaming tumira ulit kasama si Daddy. Gusto naming makasama po siya kasama po si Mommy. Habang patuloy na nagsasalita ang kambal tungkol kay Isagani, unti-unting nadudurog ang puso ni Luigi. Alam niyang mahalaga sa kanila ito, pero ramdam niyang mas pinipili nila si Isagani. Ganun ba? Pero hindi ba masaya kayo kapag kasama ako? Masaya rin naman po, pero mas masaya po kami kapag kasama si Daddy. Gusto po namin magkakasama kami. Napatango-tango si Luigi. Well, baka pwede namang dumalaw si Daddy kahit papaano, di ba? Sana nga Tito, sana lagi kaming magkakasama. Yun yung pinapangarap namin eh. Patuloy ang kanilang pag-uusap. Nagiging mas mabigat ang pakiramdam ni Luigi. Alam niyang hindi niya maaring palitan ang lugar ni Isagani sa puso ng kambal. At kahit anong gawin niya, hindi siya magiging ama na hinahanap ng mga bata. Pagkatapos ng ilang minuto, nakarating sila sa bahay at bumaba na ang kambal. Nakita ni Jasmine ang pagsimangot ni Luigi, ngunit hindi niya ito pinansin. Inihatid ni Luigi ang kambal papasok ng bahay, ngunit hindi pa rin makuha sa sarili na maging masaya. O sige, mag-iingat kayo ah. Sabihin niyo sa mommy niyo na nandito na ako. Salamat po Tito Luigi, pero sana nga dumalaw ulit si Daddy. Oo nga, sana next time kasama na namin siya. Bye Tito! Habang papalayo si Luigi, unti-unti nga siyang nanlumo. Pakiramdam niya, nawala na nga siya ng laban na hindi niya kayang pilitin. Ang mga bata na siyang piliin, lalo na kung si Isagani ang laging hinahanap ng puso nila. Kaya ko bang ipaglaban ng pamilya kung ako mismo hindi nila gustong kasama? Sad na nga lamang ni Luigi sa sarili. Nasa mall sina Jasmine, Isagani at ang kambal naglalakad habang namimili ng mga gamit. Masaya ang kwentuhan ng mag-anak habang nag-i-enjoy sa simpleng pamimili at pamamasyal. Si Jasmine, na bihirang ngumiti noong mga nakaraang araw, ay tila nagbalik na ang sigla sa kanyang mga mata. Isang mapayapang nangiti ang namutawi sa kanyang mga labi
habang kinakausap ang kambal at si Isagani. Nakaupo lamang si Luigi sa loob ng kanyang kotse. Tahimik na pinagmamasdan ng masayang pamilya mula sa malayo. Nang makita niyang muli ang ngiti ni Jasmine, ang ngiting matagal na niyang hindi nakita, napabuntong hininga siya. Kinuha niya ang cellphone niya at nagdesisyong tawagan si Isagani. Nasa kasagsagan ng pagtawa si Isagani nang biglang nagring ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen at nakita ang pangalan ni Luigi sa caller ID. Nagtaka siya pero saglit na nagpaalam kina Jasmine at sinagot ang tawag. Luigi? Hindi kaagad nagsalita si Luigi. Napatingin lang sa direksyon ni Isagani, Jasmine at ng kambal habang nagpapalitan nga ng mga masasayang kwento. Malalim ang kanyang buntong hininga, tila pinipigilan ang bigat sa kanyang dibdib. Gani, alam mo ba, matagal ko nang gustong sabihin to? Ano yun, Luigi? Nakita ko kayo. Nakita ko kung paano kang ngumiti, kung paano ngumiti ulit si Jasmine, kung paano kayo nagiging masaya kasamang mga bata. Nanatiling tahimik si Isagani at nakikinig lang. Alam ko na noon pa, wala akong laban. Kahit anong gawin ko, kahit anong pilit kong ipaglaban sa huli, ikaw pa rin ang pipiliin ni Jasmine. Ikaw pa rin ang gusto ng mga bata. Ikaw ang pamilya nila. Nauutal ng bahagya, si Luigi at tila hirap tanggapin ang katotohanan. Alam mo bang, ang tagal ko nang nagsiselos? Ang tagal ko nang iniisip na sana ako na lang ang nandyan sa tabi ni Jasmine. Na sana ako na ang ama ng mga bata. Pero hindi ko pwedeng baguhin ang nakaraan. Hindi ko pwedeng pilitin ang sarili kong makuha ang hindi naman para sa akin. Napatingin si Isagani sa pamilya niya. Si Jasmine ay abala sa pagpili ng damit para sa kambal, habang ang mga bata ay masayang nagtutulungan sa pagpili ng laruan. Kaya ito na siguro ang huling beses si Isagani. Ayoko nang gulhin pa ang pamilya mo. Nakita ko na kung gaano kasaya si Jasmine ngayon at alam ko na ikaw ang dahilan ng ngiti niya. Hindi ko na pagpipilitan pang sarili ko. Alam ko nang hindi na ako kailangan niya. Minga ng malalim si Isagani. Pero nanatiling tahimik. Hinayaan lang si Luigi na maglabas ang nararamdaman. Gani, pangako mo lang sa akin na alagaan mo sila. Si Jasmine ang kambal. Lahat ng mga bagay na hindi ko kayang ibigay, ikaw nang magbigay. Dahil alam ko ikaw ang mas karapat dapat para sa kanila. Saglit na natahimik si Luigi. Tila pinakikinggan ang katahimikan sa kabilang linya. Hindi ko naahadlangan pa. Tanggap ko na. Mahal ko si Jasmine pero mas mahalaga na makita ko siyang masaya. At ikaw ang nagpapasaya sa kanya. Nagpahid ng luha si Luigi. Kahit na wala namang nakatingin sa kanya. Ito na Gani, this time letting go. Yun na lang ang dapat kong gawin. Alagaan mo sila. Kasi kung may isang bagay akong alam na sigurado yun, deserving ka sa kanila. Salamat Luigi. Napangiti ng mabait si Luigi. Kahit alam niyang wala na nga siyang pag-asa. Sige Gani, goodbye. Tumigil ang linya. Napatitig si Isagani sa telepono. Habang si Luigi ay tumitig lang sa malayo. Sa wakas, nagdesisyon na bitawan ang pangarap na hindi para sa kanya. Sa huling pagkakataon na patingin si Luigi sa direksyon ni na Jasmine at Isagani. Nakita nga niyang nakangiti si Jasmine habang masayang nakikipag-usap kay Isagani at sa mga anak nila. Alam niyang tama ang ginawa niya. Sige Jasmine, maging masaya ka. Gabi na at ang kambal ay masaya ngunit pagod na nga sa pamimili at pamamasyal. Si Isagani at Jasmine ay nasa kwarto ng mga bata. Kasalukuyang tinutulungan si Isagani. Napatulugin nga ang mga anak nila. Mukhang sobrang napagod sila kanina. Daming ginawa. Napangiti si Jasmine. Oo nga pero masaya sila. Kaya sulit naman. Saglit na natigilan ang usapan nila. Nang parehong nakatitig
sa mga nakatulog na anak. Napakatahimik ng paligid. Tanging maririnig lang ang mahinang hilik ng kambal. Tumayo si Isagani nang dahan-dahan mula sa kama ng kambal. Tapos natulog na sila. Tumayo rin naman si Jasmine at kinuha ang isang unan at inayos sa kama. Salamat sa pagtulong, Gania. Pareho silang lumabas ng kwarto ng kambal. At sa labas, nakaramdam ng bigat si Jasmine sa kanilang tahimik na pag-uusap. Huminto si Jasmine sa hallway at huminga ng malalim. Gani, may gusto kong pag-usapan. Tumigil nga rin si Isagani at seryosong tumingin kay Jasmine. Tungkol saan? Tungkol sa nakaraan natin. Hindi pa natin napag-uusapan ng maayos at ayoko pang palampasin to. Ang dami nang nangyari and I think we owe it to ourselves to talk about it. Saglit nga na nagkatinginan nga sila Sagani at Jasmine. Parehong alam na hindi ito madaling pag-usapan. Umupo sila sa sofa ng sala. Malalim ang bawat hinga ni Jasmine bago siya nagsimula. Nung naghiwalay tayo, Gani, sobrang gulo. Ang dami kong tanong. Ang daming bagay na hindi malinaw. Hindi ko alam kung paano mag-move on. Lalo na nung iniwan mo kami. Tumango-tango si Isagani. Alam ko, Jas. Ang dami kong pagkukulang noon. Alam ko na nasaktan kita. Kahit hindi naman ako ang nakipaghiwalay sa iyo noon pero guilty ako. Sa totoo lang, no-confuse ako. Ang dami kong hindi naintindihan, Gani. Pero alam ko rin sa sarili ko na kahit gaano ako nalito, hindi ka magsisinungaling sa akin. Hindi ka ganun. Medyo nagulat si Isagani at hindi inaasahang maririnig ito mula kay Jasmine. Kahit sa lahat ng nangyari, tanong nga nito. Tumango si Jasmine. Oo. Kahit na naghiwalay tayo, alam kong hindi mo ako niloko. Hindi ka nagsinungaling at yun ang lagi kong pinangahawakan. Pero kahit ganun ang sakit lang nang nangyari and I didn't know how to deal with it back then. Tahimik nga si Isagani. Tila hinihintay kung ano pa ang sasabihin ni Jasmine. Nag-aalangan pero sinabi na ang totoo. Nakipag-usap sa akin si Luigi. Nag-message siya. Humingi siya ng tawad, inamin niya ang pag-set up niya sa'yo. Medyo sumimangot si Isagani pero hindi na nga siya nagulat. Alam ko na may kinalaman siya pero wala na tayong magagawa pa sa nangyari noon. Oo, at ayoko na ring palakihin pa ang sitwasyon. Ang gusto ko lang maging malinaw sa atin kung ano ba tayo ngayon. Ayoko na ang komplikado, Gani, ayoko na ng gulo. Kaya ba gusto mo akong kausapin ngayon? Para linawin ko anong nangyari? Oo. Kasi Gani, hindi ko kayang magpanggap na ayos na ang lahat sa atin. Ang daming nasaktan. Ang daming nasira. At sa ngayon, sa totoo lang, hindi ko pa kayang bumalik sa dati nating relasyon. Akala ko ba handa ka na? Saad ba nga ni Isagani? Gusto ko rin naman. Pero hindi ngayon. Hindi agad-agad. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang maghiwalay tayo. At akong nagpalaki sa kambal. Nang mag-isa. Ang dami kong pinagdaanan. Ang dami nating pinagdaanan. Napayo ko si Isagani. Nararamdaman ang bigat ng mga salita ni Jasmine. Kailangan natin itong ayusin ng dahan-dahan. Hindi ako pwedeng basta na nga lamang bumalik na parang walang nangyari. Pero sila ang priority ko, ang kambal. Naiintindihan ko, Jasmine. Ayoko ring madaliin ka. Gusto kong malaman mo na nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong. Nandito ako para sa'yo. At sa kambal. Ngumiti ng bahagya si Jasmine. Salamat, Gani. I appreciate that. Pero yun nga, gusto kong maghinay-hinay. Hindi ako alis, Jas. Hintayin kita. Alam kong may mga pagkukulang ako noon pero hindi na ako alis sa buhay nyo. Kung kailangan natin ng oras, maghihintay ako. Basta lang nandyan ako para sa inyo. Salamat, Gani. Alam kong hindi madali ito para sa'yo, pero salamat sa pag-unawa. Lumapit ng bahagya si Isagani kay Jasmine. Tila sinserong nagalok ng suporta. Hindi kita iiwan ulit, Jas. Maghihintay ako hanggang sa ready ka na. Kasama ang kambal nagdaos ng kasiyahan si Jasmine para sa ikawalong kaarawan ng mga bata.
Buong saya at pagmamalaking inihanda niyang lahat para sa espesyal na araw. Si Isagani tumulong sa lahat ng aspeto ng party mula sa paghahanda ng pagkain hanggang sa dekorasyon. Ngumingiti si Jasmine habang tinitignan ang mga bata na naglalaro sa paligid. Ang saya, no? Ang dami nilang kaibigan na dumating. Hindi ko inisip na magiging ganito kasaya ang birthday nila. Tinulungan ni Isagani si Jasmine sa pag-aayos ng pagkain sa lamesa. Oo nga. Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong kasiyahan. Huwag mong kalimutan sa susunod pwede tayong gumawa ng mas malaki pa. Hindi nga. Ang saya nila ngayon. Yun ang pinaka-importante. Kahit magulo at least masaya sila. Pagkatapos ng mga laro, lumapit ang mga bata sa cake na inihanda ni Jasmine. Ang mga mukha nila ay puno ng saya at excitement habang si Jasmine at Isagani nakatingin sa kanila na may ngiti sa labi sabay humihiling ang kambal bago mag-blow ng candles. Mommy, Daddy, gusto po namin ng maraming balon sa susunod na birthday. Ang dami naman. Kayo lang ang gusto ng maraming balloons o kami rin? Kayo rin. Pagkatapos ng cake cutting, nagsimula na nga ang pinakahihintay na party. Ang mga bata excited namang binuksan ang kanilang mga regalo na binili nila Isagani at Jasmine. Nagabot ng regalo si Isagani sa mga bata. Tignan niyo to, may bago kayong laruan. Natawa na nga lamang si Isagani sa reaksyon nga ng dalawa. Daddy, ayoko na po ng toy. 8 na po ko di na po ko bata. Oo nga, gusto ko na po ng ibang bagay, hindi na laruan. Gusto ko ng game console, yung katulad nung kay Tito Mark. Ako din, Daddy, yung bagong version Nagkatingin na nga lamang sina Jasmine at Isagani. Tila natatawa sa mga hiling ng kambal. Grabe, parang kailan lang gusto nyo lang ng Hot Wheels, ngayon game console na? Ang bilis nyong lumaki Pero tignan natin kung magagawa namin yan. Promise, Daddy? Promise. Naiisipin namin ni Mami yon pero mag-behave kayo Tsaka dapat, mag-aral ng mabuti. Deal! Basta may game console kami. Naku, ang bilis nyong mag-deal pero hindi madali yan maghintay kayo. Mga binata na pala kayo. Sige na, Mommy, promise. Mag-aaral po kami ng mabuti. Ngumiti si Jasmine at Isagani habang pinagmamasdan ng kambal na nag-aasaran pa. Halatang excited pa nga rin kahit na hindi pa tiyak kung makukuha nila ang hiling nila. Diba gusto mo si Camille? Ayan andito siya kasama ang kaibigan niya. Uy, si Camille, lakot ka Cooper. Gusto mo siyang kasama Tigilan mo nga ako, Curtis. Gusto mo, ikaw na lang ang mag-crush kay Camille. Si Isagani na naririnig ang lahat na patawan na rin. Mukhang may magsisimula ng lumigaya. Daddy, wag kang makisali. O siya, hindi na ako makikisali pero grabe Cooper. Lumalaki na talaga kayo. Oo nga, Daddy, si Cooper po. May crush na Curtis, sigilan mo nga yan. Hay, naku kayo talaga. Sige na, mag-enjoy kayo sa party. Wag na kayong mag-asaran, birthday nyo kaya. Sabay hawak sa balikat ng kambal. Lumapit si Jasmine kay Isagani habang naglalaro nga ang mga bata. Nakita mo sobrang sayo nila sa mga regalo. Oo nga kahit hindi tayo magkasama masaya akong makita silang ganyan. Oo nga kahit hindi tayo magkasama masaya ako. Salamat sa lahat ng suporta mo Sabi ko sa'yo gusto kong maghintay at bumalik ang tiwala. Pero hindi ibig sabihin na alis ako sa sarili kong desisyon na pagtuunan ng sarili ko ngayon. Medyo nalungkot si Isagani. Naiintindihan ko, hindi ko na lang pipilitin ang sarili kong hindi mo pa kaya. Ang mahalaga masaya tayo sa ginagawa natin. Habang masaya at maayos ang takbo ng birthday party, biglang may batang tumakbo papunta sa harap ng stage kung saan may mga lobo at dekorasyon. Si Curtis, isa sa mga hambal, biglang nagsalita ng malakas habang nakamic. Daddy, Mommy, gusto ko maging superhero. Gusto ko lumipad. Nagulat ang lahat habang si Curtis ay nagtatangka na ikabit ang mga lobo sa kanyang katawan. Akala niya ay pwede nga siyang lumipad. Tumawa si Jasmine at Isagani habang tinutulungan ni Cooper
Ang kakambal na si Curtis na itali pa nga ang mas maraming lobo sa katawan ng kapatid niya. Anak, hindi ka makakalipad niyan, baka mahulog ka pa, saad ni Jasmine. Pero gusto ko pong lumipad tulad ni Superman. Ako nang magpapalipad sa'yo, Curtis, hawakan mo ang kamay ko. Nagsimulang buhatin ni Isagani si Curtis na parang Superman, na nagpapalakpakan at nagtatawanan ng mga bata. Natuwa si Curtis habang iniikot-ikot siya ni Isagani at lahat ng bisita natawa sa eksena. Samantalang si Copper naman, hindi magpapatalo at bubiglang sumigaw. Ako naman, Daddy! Hay, naku, mukhang susunod ka na ring maging superhero. Habang tinutulungan ni Isagani si Copper na maging superhero, biglang may batang nagtanong, Tita Jasmine, si Mommy ba pwedeng maging superhero din? Tumawa ng malakas si Jasmine. Nako, kung akong maging superhero, anong powers ko kaya? Biglang sumigaw si Copper. Flying Mommy para si Wonder Woman! Tumawa ang lahat at walang nagakalang biglang niyakap ni Isagani si Jasmine mula sa likuran at sinimula ng kanyang iangat na parang lilipad. Hoy Gani, tama na yan ha, baka mahulog ako. Kaya ko to, kaya mong lumipad kasama ko. Nagsimula silang magpatakbo sa paligid ng party habang hawak-hawak si Jasmine na parang lumilipad kasama ang kambal. Naghagal pa ka ng tawang lahat habang pinapanood ang eksena. Ngayon ay parehong napagod sina Isagani at Jasmine. Sa kakatawa at sabay nga silang bumalik sa mesa habang si Curtis at Copper naman masaya pa ring naglalaro. Umupo sila at tumingin nga sa kambal na tila walang kapaguran sa kasiyahan. Mukhang superhero na talaga sila, Jazz. Parang hindi nauubusan ng enerhiya eh. Ewan ko ba? Nagtawanan sila ng sabay at biglang bumalik ang mga bata dala ang mas maraming lobo. At lingid sa kaalaman ni Jasmine, nag-propose na nga ulit si Isagani sa kanya para muli silang maikasal. At dahil naalala nga ni Jasmine lahat ng efforts ni Isagani, pumayag naman siya kahit hindi pa nga talaga sila nagkabalikan bilang magnobyo at nobya dahil naisip niya, ang weird naman kasi, dati na silang mag-asawa. Nagkahiwalay lang nang dahil sa mapaglarong tadhana. Kaya ngayon, gusto na nga niyang ibigay ang oo sa proposal ng lalaki na pinakamamahal niya at never naman talagang nawala sa puso niya. Natapos ang party ng masaya. Puno ng pagmamahal at masayang alaala. Ang gabing yun, habang nagpapahinga ang lahat, naisip ni Jasmine, kahit gaano man kahirap ang mga pinagdaanan nila, ang mahalaga ay ang pagmamahal at kasiyahan para sa kanilang mga anak. Mabilis na lumipas ang panahon at ngayon nga nagsa-celebrate na sina Jasmine at Isagani ng 15th anniversary nila. Sobrang saya nga nila dahil kahit na anong pagsubok ang dumating sa buhay nila, nakayanan nga nila kasama ang kanilang dalawang anak at wala na nga silang mahihiling pa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Jasmine at Isagani. Maraming salamat po sa lahat at shout out po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga,
Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonal Lito, Alexa Ani, Matea Estrera Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyda Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor,
Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.